Nalantad na ang ilan po sa pinaggamitan ng pera ng PhilHealth ay para sa mga proyekto ng DPWH. Bagay na wala namang kinalaman sa kalusugan ng mga Pilipino. Ayun mga kababayan, isang bagong pasabog na naman ni Manong Ted Filon, ni Idol Ted Filon, na itong pera pala ng PhilHealth na bisto na ginamit daw pala ng DPWH. Good morning mga kababayan, nandito na naman tayo para mag-react. Lahat ng content na ito ay legit dahil galing po ito sa channel ni Idol Ted Filon. Lahat ng mapapanood dito ay totoo po. Nagre-react lang po tayo dahil may karapatan po tayo na maglabas ng saloobin sa mga nangyayari sa ating bayang Pilipinas ngayon mga kababayan. So panoorin natin kung gaano ba ito katotoo at magkano ba talaga ang nahugot nilang pera galing sa PhilHealth papunta doon sa DPWH at ginawa ng mga project na ewan-ewan na project. Hanggang ngayon, hindi pa rin po na isasauli ng national government ang 60 billion pesos na kanila pong kinubra mula sa pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kung hindi pa na-TRO ng Supreme Court ang natitirang 29.9 billion pesos, malamang ay nalimas na po ng gobyerno ang kabuuang 89.9 billion pesos na... Biruin mo yan, 89.9 billion, ang laki-laki po niyan, ang dami-dami na pong matutulungan sa PhilHealth. Kaya pala, pagka lumapit ka sa PhilHealth, ang laki-laki ng bill mo, halimbawa nasa mga 50,000 ng bill mo, minsan nasa mga 20,000 lang yung, wala pa sa kalahati yung binibigay ng PhilHealth. Ang laki-laki nang nawawala, tapos pagka mag-claim ka na ng benepisyo, halos wala sa kalahati yung mga naibibigay nila. Alarming po ito mga kababayan. Pondo ng PhilHealth. Ang pondong ito ay subsidiya nga po sana ng national government para sa mga miyembro na indirect contributors at ilang pang tulong medikal sa kabuuang mga miyembro ng PhilHealth. Nalantad na ang ilan po sa pinaggamitan ng pera ng PhilHealth ay para sa mga proyekto ng DPWH. Bagay na wala namang kinalaman sa kalusugan ng mga Pilipino. Ang grupo ng healthcare professionals ay nagpahayag at hinihingi sa national government at Kongreso na ibalik ng gobyerno sa PhilHealth ang 60 billion pesos na kinubra nito at 255 billion pesos na pondong sanay na ibigay sa PhilHealth mula pa noong 2023 at maglaan ng 147 billion pesos para sa 2026 budget na siya po namang nararapat hango sa provision ng Universal Healthcare Act. Pinakialaman po ang pera ng mga Pilipino. Napakalaki po ng pera. Bilyon at trilyon na po ang pinag-uusapan dito. Naku mga kababayan, ang hirap na po sigurong bumangon dito. Ang hirap na bumangon dahil mula Luzon hanggang Mindanao ata yung may anomalya dito. Na nakalaan sana para po sa ating kalusugan, para ponduhan ang mga proyekto ng DPWH noong 2024? Bakit? Kulang pa ba? Kulang pa ba sa inyo ang halos 1 trilyong piso o 996.791 billion pesos na budget ng DPWH noong nakaraang taong 2024? Halos 1 trilyon? Halos 1 trilyon ang budget ng nakaraang 2024 ng DPWH, tapos nanguha pa doon sa PhilHealth para sa project pa rin nila. Parang hindi na talaga, may mali na talagang malaking mali talaga dito sa nangyayari sa ating Pilipinas mga kababayan. Kulang
ang pera ng gobyerno. Kapos sa pondo ang DPWH. Kaya nga, pati po pera ng Philippine Deposit Insurance Corporation ay Ayun, malaking issue ito nung mga nakaraang buwan, yung sa PDIC. Ito yung insurance sa mga bangko. Malaking pera din ito dahil ito yung mga nagpoprotekta sa mga depositors pagka nagsara yung bangko. Itong PDIC ang nagtatapal ng mga perang nawawala doon sa mga tao. Malaking pondo ito dahil hindi ito nagagalaw so far. Ipinakialaman na rin nila. Ngayong nabulgar kung gaano kalala ang ginagawang pagnanakaw sa pera ng bayan. Grabe. Araw-araw na yata ako nakakapanood ng ganyan ka bulto-bultong pera. Paano pa kaya nauubusin yan? Ano? May mukha pa ba ang mga mambabatas at mga opisyal ng gobyerno para gawing dahilan na hindi mabigyan ng sapat na pananalapi ang mga mahalagang proyekto at programa na totoong pakikinabangan ng ating mga mamamayan? Lumabas nga po sa mga nagdaang pagdinig ng Senado na sinasadyang mag-overprice sa mga proyekto po ng DPWH para masiguro ang kickback ng mga mambabatas at mga kasabwat nila sa kagawaran hanggang sa mga tauhan ng Commission on. Halos nga raw umabot sa 50% ang kickback sa mga proyekto po ng DPWH. Hindi pa kasama sa usapan na ito ang ghost projects. Ito din, isa ditong ghost projects, napakalinis. Kahit piso, wala man lang naigastos doon sa project. Lahat andun. Yung pera na yun, nakuha lahat. Tapos sa papeles, 100% completed doon sa mga sinabit na papeles. Pero ngayon, nabulgar na wala naman talagang project. Kung pagbabasihan lang po muna natin ang budget ng DPWH mula 2022 hanggang Nakakalula. Grabe no, ang laki. 2025, ang kabuuang pinagsamang halaga nito ay 3 trillion 763 billion 336 million 993,000 pesos. Grabe, saan yung pera na yan? Sa mababang estimate lamang ng 30% kickback sa halagang yon, ito'y aabot na sa 1 trillion 129 billion 1,097,900 pesos. Sa kickback pa lang mga lodi, mga kababayan, nakakaiyak na. 1 trillion ang nawawala. Si Senator Ping Lacson ay nagbigay po ng kanyang sariling estimate sa nanakaw na pera ng bayan sa flood control projects mula taong 2011. Ito si Senador Ping Lacson, expert na to dahil veterano na ito. Meron din talaga siyang karanasan ito dahil itong nag-iisang senador na hindi talaga tumanggap ng pork barrel noong araw. Sa halagang 1 trilyong piso. Ating magugunita na noong pong 2019, si Deputy Ombudsman Cyril Ramos ay nagsabi na taon-taon 20% ng pambansang budget o higit sa 700 bilyong piso ang ninanakaw ng mga korap sa gobyerno. Taon-taon. Yan ang sabi niya. Walang duda na trilyon-trilyong piso po ang nananakaw sa kaban ng bayan. At sa gitna ng napakakirot na katotohanan ito ay ang pangangatwiran ng mga mambabatas, cabinet secretaries, economic managers at maging ng presidente ng Pilipinas na kailangan nating mangutang ng mangutang para pondohan ang mahalagang proyekto ng gobyerno.
Ayun, ang ending, mangutang ng Pilipinas para sa mga proyekto ng Pilipinas. Utang, proyekto, korupsyon.